Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us. Magandang araw mga ka-Life and Things. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang pahayag ni Attorney Danao tungkol sa usapin kung saklaw ba ng impeachment proceedings ang isang pribadong individual gaya ni Mans Carpio. Sa naging pahayag, ipinunto niya na bilang private citizen, iba umano ang legal position ni Carpio kumpara sa isang impeachable public official. Isa itong mahalagang usaping legal na may iba't ibang interpretasyon. Ayon sa kanilang panig, sentro ng issue ang due process at ang tanong kung paano ginagamit ang ilang impormasyon sa isang congressional proceeding. May binanggit ding usapin tungkol sa AMLA at mga legal limitations sa disclosure na ayon sa kanila ay dapat ding suriin na mabuti. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi rin na bahagi ng kapangyarihan ng Kongreso ang pag-uusisa sa mga usaping may kaugnayan sa impeachment. Ibig sabihin, may dalawang magkaibang pananaw na umiiral at dito nagiging interesante ang debate. Hindi lang ito simpleng usaping politika. Usapin din ito ng legal interpretation, constitutional powers at due process. Sa naging pahayag, tinawag din na fishing expedition ang sobrang lawak umano ng hinihinging records. Para sa iba, valid concern ito. Pero sa iba naman, bahagi ito ng mas malawak na fact-finding. Mahalagang tandaan, ang mga aligasyon at pahayag mula sa iba't ibang panig ay nananatiling bahagi ng pampublikong debate at anumang usaping factual o legal ay nasa tamang proseso para masuri. Bilang observers, mahalagang tingnan ang isyu ng balanse, hindi sa kampihan, kundi sa pag-unawa kung ano ang sinasabi ng batas, ano ang argumento ng bawat panig, at ano ang maaaring maging epekto nito sa mas malaking usaping pambansa. Pinahin po namin isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na namindihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, ano naman ang pagpunod they have the power daw ang Congress ng subpoena power? Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So, anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng impormasyon ang AMLAC. So, kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin Section 8A at ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan lang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So, yun po yung kaso namin.
kung sino man po ang lahat ng may kinalaman sa paglalabas ng mga impormasyon daw tungkol daw sa mga bond transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Sir, ano yung reaction from Senator Laila? Tera. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po nila Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Hindi ba parang awkward, diba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Pero may reaction ba sir dun sa billions of pesos na laman ng bank account? Ang problema kasi, hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng subpoena na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila, pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amending? Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Etong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Sa huli, ang usaping ito ay hindi lang tungkol kay Mans Carpio o sa impeachment. Ito rin ay usapin ng batas, due process, at hangganan ng kapangyarihan ng mga institusyon. Magkakaiba man ang pananaw, mahalagang mananatiling mapanuri at tingnan ang bawat argumento batay sa facts at legal na proseso. Kayo, ano ang masasabi nyo? Tama ba ang naging posisyon ni Atty. Danao? O may ibang anggulo pa tayong dapat pag-usapan? I-komento nyo po ang inyong opinyon sa baba. Gusto ko ring marinig ang pananaw ninyo. Kung nagustuhan nyo po ang ganitong political at legal analysis, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating pagsusuri. Marami pong salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na analysis.